Si Lebron nasa minutes restriction di umano kaso mukhang napipilitan siya maglaro ng more than 30 minutes. Siya pa ang nagpa-overtime ng game versus Sacramento. Niyari naman sila ni Malik Monk at ni Kevin Huerter nung overtime. Hindi naging maganda ang response sa mga fans regarding sa talo na yun ng Lakers. Yung dalawang 3-point shot ng Sacramento mula kay Malik Monk nung 1:36 at kay Kevin Huerter nung 32 seconds ang nagpasecure ng game para sa Sacramento. Si D'Angelo Russell 17 points at 9 assists. Mababa yung kanyang percentage. Sinabi pa ng isang fan kailangang i-trade si D'Angelo para kay James Harden kung gustong manalo ng LA. Yung iba naman si Austin Reeves ang binanatan. Tapos na di umano ang Linsanity version ni Austin Reeves ngayong season. Obvious kasi na kailangan ni Lebron na maglaro ng 30 minutes pataas. Meron siya sa game na 27 points, 15 rebounds at 8 assists. 8 turnovers ang nakuha niya sa loob ng 39 minutes. Si Anthony Davis 30 points at 16 rebounds. Tatlong sunod na game na nag-struggle talaga si Reeves. Yung una versus Denver Nuggets na meron siyang 4 out of 11 sa field. Nung versus Suns naman meron siyang 10 points at 57% sa field. Hindi siya masyado nagamit nung naghahabol ang LA versus Phoenix pero mostly nung lamang na pinapasok. Si Reeves, laman ng media dati pa. Nag-struggle siya ng first half. 5 points, 1 out of 10 sa field, 1 out of 7 mula sa 3-point area. Siya kasi ang best player dati ng Lakers pagdating sa efficiency. Wala pa siya di umano sa level ni Derek White ng Celtics ayon sa isang fan. Naging overrated tuloy si Austin Reeves ngayong taon kahit kakasimula pa lang. So base naman sa komento ng iba, nag-struggle si Reeves dahil sa dalawang rason. Una, yung fatigue, galing siya sa World Cup. So marami nakasali doon pero marami din naman na maganda yung start ng season. Si Luka na lang at si Schroeder. Yung mas ideal na dahilan, mas humigpit ang depensa kay Reeves dahil siya ang nilagay na third best player ng Lakers. Kung didepensahan ng mga team si Austin Reeves, meron pa naman Lebron at Anthony Davis. Yun nga lang, kailangan nila maghanap ng ikatlong consistent na scorer. Meron silang D'Angelo na umi-score pa rin naman pero hindi ganong kataas ang efficiency katulad ni Austin Reeves. Nagiging problema pa yung defense niya sa kabila. Yung problema pa doon, yung restriction talaga kay Lebron, hindi nagagamit yun. Hindi pa alam kung magpapahinga siya sa susunod nilang laro versus Orlando Magic. Back to back yun. Ang susunod pa kasi nila makakalaban after ng Magic Clippers. Isang araw lang ang pahinga nun. Nasa malamang meron magkukomentong maaga pa lang, kakasimula pa lang ng season. So sinabi ko dati, yung West matindi ang labanan doon. Isa pa yung Pacific Division. Last playoffs nakapasok ang 5 teams doon. Ang isang team din doon may laro na 16 games sa loob pa lang ng kanilang division. Parang ganito lang yan, matalo na ang Lakers sa Orlando Magic, wag lang sa Sacramento Kings dahil magagamit yon sa dalawang tiebreaker, in-game at division ranking. Kung meron mang ilalaglag ang mga teams ay isa na doon sa Pacific Division.